Good morning mga masters. Ayan, so for today's topic, ayan, mahirap nga ba o madali ang pagbablog? Pero bago po ang lahat, ayan, so pakisuportahan po yung aking ni-endorse na Gili number 1. Ayan, yung link para mag-register at maglaro po is nasa comment section. At syempre, huwag kakalimutang i-share po ang aming mga videos upang magkaroon po ng chance na manalo ng brand new cellphone. Sa August 30, 2023 po kami mamimili ng mananalo. Ayan, so good luck mga masters. Ayan, so balik po tayo sa magiging topic natin for today. Mahirap nga ba o madali ang pagbablog? Para sa akin, mahirap. Kasi ang pagbablog ay hindi po basta-basta yan na once nagagawa ka lang ng video, i-upload mo sa reels mo. Or magsasalita ka lang, i-upload mo sa reels mo. Okay na, sisikat ka na. Hindi. Madami po ang mga vloggers ngayon na akala po natin madali po yung mga ginawa nila bakit sila sumikat. So ngayon, madami po ang mga content creator na kagaya ko na nabulag po dahil sa laki ng kinikita nila. Yung mga figures of numbers na kinikita nila. So ganito, papaano nga ba nila nakuha yan? Isipin mo nung once na nag-umpisa ka at wala ka pang followers. Sa pagkuha pa lang ng followers, sobrang challenging na yun. Sobrang hirap na po kumuha ng followers. Kaya ang daming mga paraan na ginagawa natin at ginagawa ng mga ibang content creator. Meron dyan yung pakikipag-follow to follow. Meron naman din dyan yung nagpi-PM or nagsisend ng invitation sa lahat po ng mga nagre-react ng mga na-upload nila. Or meron din naman po yung mga nagbo-boost talaga. Gumagamit po ng boosting service ni Facebook. Madami po tayong paraan para po makilala po yung page natin. Pero ang hindi natin alam, yung pinaka-sikreto at pinaka-ingredients lang po sa pagbablog ay yung content. Isipin mo to, kung ikaw din mo yung nasa kalagayan ng isang content creator, ipa-follow mo ba yung isang kapwa mo content creator kung yung mga videos niya wala namang silbi, wala namang laman yung mga or hindi naman interesting yung mga nagiging topic niya doon sa videos. 'Di ba hindi? Or mas worse, in order po na mag-return ka ng pasasalamat dahil finalo ka niya, kahit ayaw mong i-follow siya, dahil nga doon sa content niya, pina-follow mo. So ngayon, may mga content creator din, aspiring po na content creator, sa ngayon, na gusto pong kumita balang araw. Ang ginagawa po para sumikat, yung kung ano-ano na lang po yung kinakain, yun po yung tinatawag nating mukbang anywhere. Na kahit na dahon na hindi kinakain, kinakain. Kumbaga, pag once na hinamon lang siya ng isang follower niya, ginagawa na lang. Yun po yung isa sa mga pamamaraan para sumikat, which is madami na rin naman pong sumikat sa ganun na content creator. Hindi na lang po ako magme-mention ng name, pero alam naman po natin na madami na rin din pong sumikat sa ganyang mga pamamaraan. Meron din naman po yung mga content creator na nakikisawsaw sa issue ng bayan, na kahit hindi naman ho siya parte ng problema ng bayan, nakikisawsaw siya, o yung isang problema ng isang politiko na binibigyan niya ng opinion. Madami din pong mga ganyang content creator, which is alam naman po natin na sumisikat din po sila sa ganung pamamaraan. Meron din naman po yung mga naghahamon ng away online o naghahamon ng bugbugan online. Madami din po yung ganyan, which is sumisikat naman din po sila sa mga ganong paraan. Meron din naman po yung mga motivators na content creator na na wala nang ibang ginawa kundi mag-upload po ng video para i-motivate po kayong mga followers niya. Sumisikat din naman po sila sa mga ganong mga contents. Meron din naman po yung mga nagluluto, yung mga chef talaga na sumisikat din gawa sa mga pagluluto. So tayo po na mga aspiring content creators is namimili po tayo doon kung ano po talaga yung susundan natin.
na niche or something na topic sa ating mga contents. Ang hindi po natin alam or hindi po natin napag-aralan ng masyado, kunwari, ikaw ay naging motivator ka. Kasi nakita mo yung idol mo, motivator ang dami ng followers, sumikat. So ngayon, ikaw naman, gusto mo ding makilala. Gusto mo ding sumikat. Kaya ang ginawa mo, naging motivator ka din. Ang tanong, lahat ba ng mga sinasabi mo sa pag-motivate mo, napagdaanan mo na? Lahat ba ng mga sinasabi mo sa pag-motivate mo, ginagawa mo? Yun ang katanungan. Kung ikaw naman magluluto ka, kasi nga gusto mo sumikat din dahil sa pagluluto. Madami din diyan kasi naging masipag lang magluto simula nung nag-reels. Tama o mali? Madami diyan tamad magluto. Simula nung nag-reels, naging masipag magluto. Which is, hindi naman sila dating chef. Hindi naman yun talaga yung pang-araw-araw na gawain nila. Ginawa lang nila yun for the sake of reels. Correct me if I'm wrong. Madami din dyan naging mga basher ng isang content creator. Which is yun yung pinaka-popular ngayon sa mundo or sa industriya ng pag-vlog. Na yung magbibigay ka ng komento sa isang vlogger na akala mo ikaw na yung pinakamatalino doon sa kinokomentahan mong vlogger. Para lang sumikat. So ano nga ba ang point ko dito sa aking topic na to? Madaming pamamaraan ang pagbablog. Pero ang pinakamagandang gawin nito, kung ano nga ba ang personality mo at yung mga araw-araw na ginagawa mo, yun yung i-vlog mo. Kunwari, magaling kang kumanta. Hindi yung kung pagkanta mo ang gamitin mo. At least, hindi ka na mahihirapan gumawa ng content kasi nga magaling ka ng kumanta. Sa pagluluto, pwede mong i-content yan kung yun yung araw-araw na ginagawa mo. At least, hindi ka na mahihirapan magluto kasi nga yun yung araw-araw na ginagawa mo. Kung gusto mong maging motivator, pwedeng-pwede. Mas magandang magbigay ng motivation sa mga tao kung ikaw mismo na nagmo-motivate doon, inagawa mo na o na naranasan mo na para at least yung puso, ramdam ng mga followers mo na totoo yung mga pinagsasasabi mo. Madami kasing mga motivator dyan, hanggang motivate lang. Kagaya ni R, ni Ren, di ba? Nagmo-motivate yan, pero sa sarili niya mismo, hindi niya na-a-apply. So, ibig sabihin, kapag ka once na ginawa mong peke yung magiging content mo, magiging peke na yung pagkatao mo dito sa social media. Pero kapag ka ikaw, lahat ng mga kinontent mo, mga totoo lang, na galing mismo sa'yo, at hindi, kumbaga hindi mo ito pineke or for the content only, yung magiging pangalan mo dito sa industriya ay hindi basta-basta makakalimutan ng mga followers dahil nagpakatotoo ka sa kanila. Gets niyo po? At higit sa lahat, mahirap nga talaga ang pagbablog dahil madami kang pagdadaanan dyan. Madaming oras, madaming araw, madaming buwan, madaming taon bago ka makilala dito sa social media. Swerte na lang kapag ka instant famous ka. Instant na naging famous ka dahil meron kang in-upload na naging sanhi para maging famous ka. Pero kapag ka tayo naman mga content creator na nagsisimula pa lang at wala pang mga niche or wala pang mga videos na nag-viral, aaminin ko sa inyo, mahirap po. Mahirap umangat dito sa industriya. Kasi napakarami na pong mga vlogger ang mga nag-upload ng content. Yung mga iba nga po, kada upload po nila, gumagamit sila ng pera para mag-boost ng mga videos nila at mas madali silang makilala. Ang tanong, ikaw na ayaw mong maglabas ng pera, hanggang kailan ka makikilala? Hanggang kailan ka kikita dito sa Facebook? Gets nyo po? So kung kayo po talagang determinado mag-vlog, dapat buhusan mo ng oras, buhusan mo ng atensyon
pag-isipan mo kung ano yung mga magiging content mo para at least magbunga araw-araw yung mga paghihirap mo. At higit sa lahat, kung gusto mong mapadaling makilala dito sa pagbablog, well, magbigay ka ng puhunan, maglabas ka ng puhunan para makilala ka nga talaga. Kasi kung aasahan mo yung step by step na yung follow to follow o yung aasahan mo na may magfo-follow lang sa'yo, mahihirapan ka. Kasi kahit na gaano kaganda yung content na in-upload mo, kung yung network mo maliit pa lang. So ngayon, mag-isip ka ng paraan para makilala yung video mo. Which is, gagawa ka talaga ng strategy dyan. Kung ano nga ba talaga ang pwede mong gawin para makilala yung content mo. So, ang ginagawa ko ngayon is upload lang po ako ng upload ng video, which is yun nga po yung mga napagdaanan ko na, at least alam ko yung ginagawa ko, na alam kong tama yung mga sinabi ko sa inyo. Aside from that, hindi po ako magiging sinungaling dito na yung mga ibang videos ko po talaga is na-boost. Kumbaga, nagbitaw din ako ng konting puhunan para at least si Meta po ang magpakalat ng aking mga content para magkaroon po ako ng totoong followers. Kaya nga nandyan po kayo, nakita nyo po yung page ko, kahit na hindi nyo naman po finalo, nag-a-appear po yan sa wall ninyo, and syempre siguro nakulitan kayo doon sa sa advertisement ni Facebook, doon sa newsfeed nyo, finalo nyo na ako. Ganon lang po yun. So, hindi po ito madali. Kumbaga, ang mundo po ng vlog, hindi po ganun kadali na mag-upload ka lang po ng videos, tapos na. So, kailangan po dito madaming effort, madaming oras, madaming ideas ang kailangan para ikaw ay makilala. So, para po sa lahat ng mga content creator na matitibay ang loob, yan, tatagan pa po natin ang loob natin dahil alam po natin na malayong malayo pa yung ating tatahakin para makilala sa mundo ng pagbablog. Maraming salamat po.